Magandang araw po muli sa ating lahat at welcome sa Balawis Magtanggol Channel. Sa ating mga subscribers, likers, notifiers, at doon sa nagpapasa, maraming salamat po sa inyo. Tuloy lang po natin nang mabilis po tayong dumami. Trivia na naman para sa ating pambansang bayani. Alam niyo po ba na mahigit 1 taon at 8 buwan si Jose Rizal sa kanyang libingan sa Paco Cemetery. Bago po ito dinala, in-exhume at dinala sa bahay po ni Narcisa Rizal. Okay, tuloy po natin. Nabanggit po natin na pangalawa lang dapat ang Diyos sa ating buhay. Naku, maraming magre-react po dyan. Di po ba? Kasi ang palaki sa atin, ipasa Diyos mo na lang yan. Bahala na ang Diyos dyan. Ganyan talaga. Diyos na lang ang magpaparusa sa kanila. Lagi pong Diyos, lagi pong Diyos. Wala naman po talagang masama doon. Tama lang. Pero sa kapanahunan natin ngayon, pangalawa lang po ang Diyos. Okay. Doon sa mga ayaw pangalawa, lagay na lang nating gitna. Gitna po ang Diyos o ang ating sinasambang may kapal. Ala, kung ano man po ang tawag. Gitna. Nakita niyo po yung retrato ni Hesus Kristo na napakaganda. Na mayroong binubukas sa dibdib na may puso at magandang maaliwalas na liwanag. Hindi kaya yun ang ibig sabihin, no? Sa gitna. When 2 or 3 men gather and talks about me, I am in their midst. Kasi ganito po yan. Sabi nga nung isang kaibigan nating Amerikano, Joey, Colonel, why is it, is your God different from my God? I don't know. They're the same. But why is it that your country is so dark, so dim, dirty, smelly, while, my country does not allow that? Does it make any difference between whom we worship? Kako. Diyan napapatunayan na ang uunahin natin dapat ngayong kapanahunan ngayon ay ang ating bayan, ang ating bansa. Alam po natin kung paano at pinag-aral po tayo dyan. Dahil pag nandito ang ating Panginoon Diyos, masaya po siya. Sapagkat maganda ang nangyayari sa kanyang bayan, sa bansa. Natutuwa po siya nung ganun. Maganda ang sitwasyon, maaliwalas, may disiplina ang tao, respetado kahit na maralita. Lalong-lalo nang binibigyan ng importansya ang maralita nga. Kaya nga sabi sa akin, bakit ganoon? Ang dami nating mahuhusay na nakapag-aral sa magagandang eskwela, both local and abroad. Kasi yung cognitive o yung knowledge, kapag hindi po nagdaan sa affective o attitude, diretso po sa psychomotor or skills, napakagaling pong manduktor ng mga dokumento. Napakagaling manduktor pagdating sa mga buwis, tax payments. Ayan, yung nangyayari. Yung GAA, yung budget. Diba? Magagaling, matatalino, diretso sa kamay. Hindi nagdaan dito sa affective. Hindi nagdaan sa attitude. Na merong Diyos na nagbabantay dapat.
Ba? Yan po ang pagkakaiba ng ating pananaw. Nasa gitna po siya, ang mahal nating Panginoon. Huwag na ho tayong masyadong umaasa sa mga salitang pabayaan mo na Diyos. Panginoon na bahala dyan. Siya na magpaparusa. Hindi po. Hindi po ganoon. Meron po tayong katungkulan. Hindi po ba? May katungkulan po tayong pagandahin ang ating bansa. Alagaan ang mga kapuspalad, ang mga maralita. Yan po ang obligasyon natin na maraming kaalaman. Padaanin po natin dito sa ating puso. Bueno, sa susunod, marami po karugtong yan. Tandaan niyo po, ang ating sinasamba ay dapat nasa gitna. Ayaw niyo ng pangalawa, lagay natin sa gitna. Sa gitna po siya lagi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy lang po para dumami tayong dumami at maipaglaban natin ang New People's Power. Institusyon po ang kalaban natin dyan. Sa susunod muli, mabuhay po tayo.